Ang Biblia ay isang Katolikong aklat. Ang Biblia po ay isang Katolikong aklat. Nakakalungkot na marami sa ating mga kapatid na protestante ang nakasarado ang isipan at hindi na nagtatanong ng napakahalagang tanong na ito. Saan ba talaga nanggaling ang Biblia? Maintindihan po natin kung masyado silang humahanga sa kanilang mga pastor o ministro sa pamamaraan ng kanilang pagtuturo. Ngunit dapat pa rin nating alamin kung saan ba nanggaling ang Biblia na batayan ng kanilang pagtuturo. Ang salita pong Biblia ay nagmula sa salitang Grego na ta Biblia na nangangahulugang maliit na aklat. Ang bagong tipan po ay ang koleksyon ng maliliit na aklat at liham na isinulat under the inspiration of the Holy Spirit noong panahon ng mga apostol. Ang mga nakasulat po dito ay umikot sa buong buhay ni Jesucristo. Ngunit hindi rin naman si Jesus ang sumulat ng Biblia. At si Jesus ay walang iniwan na anumang sulat o aklat. At wala ring inutusan si Jesus na magsulat. Nagturo po si Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita. Itinatag niya ang isang simbahan upang ipagpatuloy ang kanyang misyon at ang kanyang pagtuturo pagkatapos niyang umakyat sa langit. At pagkatapos ng banal na espiritu ay dumating sa mga apostol noong Pentecostes, ang mga apostol po na mga pinuno ng simbahan ay ipinasa sa iba ang lahat ng sinabi at ginawa ni Jesus. At sa papaanong paraan nila ito ipinasa sa iba? Karaniwang ibinibigay nila ang pagtuturong ito sa salita at minsan naman din ay sa pagsusulat. Ang mga sagradong kasulatang ito ay tinipon ng simbahang Katoliko. Well, dahil ang simbahang Katoliko ay umiral na bago ang mga aklat at liham ng bagong tipan ay na-canonize. At sa pag-canonize po ng liham na ito, ay wala pang mga sulpot na sekta na umiiral o mga protestanteng relihiyon. Kaya kung isa ka sa mga mapagsuring tao, maganda siguro na tanungin niyo po ito. Saan at paano kaya sila nagkaroon ng kanilang Biblia? At may kaibahan ba ang Biblia na ginagamit nila sa Biblia na meron ng Iglesia Katolika? At ito nga ang isisiwalat nating katotohanan. Either this is with Tigers Catholic. Ang isang maikling pagbasa ng mga apostolikong ama ay muling magpapatunay na ang unang simbahan ay ganap na Katoliko. Ang salitang Katoliko po ay nagmula sa salitang Grego na Katolikos, nang ibig sabihin ay universal. Kaya sa pagunlad ng panahon, ang mga sagradong aklat na ito at mga sulat na ito ay kinopya na pinagsama-sama at ginawang canonized ng Universal Church o ng Iglesia Katolika ng may matinding pag-iingat at ginagabayan ng banal na espiritu. Ang simbahang Katoliko po ay nagpasya kung aling mga aklat at liham ang kinasihan ng banal na espiritu. Aling mga aklat ang nagmula sa mga pinagkakatiwalaang author o may akda ng bagong tipan at alin naman ang hindi. Kaya dito natin maintindihan bakit apat na ebanghelyo lamang ang isinama at wala ang iba. Kagaya na lang po ng Gospel of Thomas, Gospel of Barnabas, Gospel of Peter at iba pa. Malamang ito po ay dahil hindi naaayon sa turo ni Kristo kaya hindi pinili ng simbahan. Ang simbahan ay umiral ng mahigit 300 years nang walang pinal na Biblia. Wala pa ang Biblia, may simbahan na. Kaya hanggang sa taong 382 sa Konseho ng Roma, sa panahon po ng paghahari ni Pope Damasus I, nakuha natin ang kanon ng banal na kasulatan. Tulad ng mayroon tayo ngayon, na 46 na aklat sa lumang tipan at 27 na aklat sa bagong tipan. Si Pope Damasus I ng Iglesia Katolika ang pumili po ng mga aklat na isasama sa Biblia. Kaya ang mga miyembro ng Simbahang Katoliko taon-taon ay kinokopya at muling ginawa ang Biblia sa paglipas ng mga siglo gamit ang parihong 73 books na ito. Hanggang sa 16th century, sa panahon na lamang ng mga protestanteng reformasyon, na inalis ng mga protestante ang 7 aklat sa Biblia o tinatawag nating deuterocanonical books o apocryphal books naman para sa kanila kung tawagin. Na kung tutusin, ito lamang po ang binago ng mga sulpot na sekta sa sinasabi nilang kanilang kopya ng Biblia. Yes, we go on the term kinopya lamang. Dahil hindi naman po sila ang nag-compile ng sarili nilang Biblia. Kung ano ang mga libro na pinili ng Iglesia Katolika na isasama sa Biblia
especially the New Testament, ay ganun na ganun pa rin ang laman nitong version ng Biblia na meron sila. In short, sinunod pa rin nila ang pagkakasunod ng mga libro sa Biblia na ginawa po ng simbahan. Si Pope Saint Seratius ang nagtawag sa mga nakumpile na libro bilang Bible, na hanggang sa ngayon po ay yan pa rin ang tawag kahit sa mga version ng mga sulpot na sekta. At si Archbishop Stephen Langton at Cardinal Hugo Di Caro ang naglagay ng mga chapters at verses sa Biblia na hanggang sa ngayon ay walang pinagbago sa mga bagong version ng mga sulpot na sekta. Kaya sige, paano nila masasabi na hindi sa Iglesia Katolika nanggaling ang Biblia? Gayong sa pagbuo nito, ang Iglesia Katolika lamang ang nagsagawa nito. Diba? At wala po silang masasabing sariling Biblia nila dahil ang pagkakasunod ng libro, ang pagkakasunod-sunod ng mga chapters at verses ay ginaya pa rin sa Biblia na kinumpile at ginawa ng Iglesia Katolika. Yan po ang katotohanan. Simula noong umusbong ang reformasyon, hanggang sa ngayon ay may pagkakaisa sila sa pagpapakalat ng maling paniniwala na ang Biblia lamang ang kailangan mo sa paghahanap ng katotohanan o tinatawag nilang sola scriptura, na kapag hindi daw mabasa sa Biblia ay hindi na sila maniniwala o hindi ito katotohanan. Mayroon pong ilang problema sa paniniwalang ito. Dahil kung ang Biblia po ay isang aklat katoliko, sa makatuwid ay naniniwala lamang sila sa aklat na ginawa ng Katoliko. Regardless po kung anong version man ang gamit nila, dahil ganun pa rin naman ang pagkakaayos ng mga libro at mga chapter at verses na makikita natin sa mga version na ginagamit nila. Kaya katolikong aklat pa rin. Kaya kung sinasabi nila na wala silang tiwala sa simbahan o sa Iglesia Katolika sa anumang bagay o katuruan nito na hindi mababasa sa Biblia, bakit sila magtitiwala sa Biblia na binuo ng simbahang Katolika? Ang libro na kinumpile ng simbahan ang nag-iisang aklat na pinagbabatayan mo ng iyong buong relihiyon. Ang aklat na pinagbabatayan mo ng pangalan ng iyong iglesia na sinasabi mong tunay dahil mababasa sa Biblia. Kaya kung tutusin po, kung walang Iglesia Katolika na nag-compile ng Biblia, wala rin po tayong makikita mga protestanteng relihiyon na nagsasabing sila ang tunay na iglesia. Dahil wala po silang batayan sa kanilang mga paniniwala. Sunod po, ang sola scriptura ay hindi naman po scriptural. Ano pong ibig nating sabihin? Hindi rin naman po nakasulat sa Biblia ang salitang Bible alone o scripture alone. Kaya kung sinasabi nila na hindi sila naniniwala sa anumang bagay na hindi mababasa sa Biblia, bakit sila naniniwala sa Scripture alone or Bible alone? Bukod po riyan, ang anumang pagtukoy sa banal na kasulatan sa Biblia ay mga pagtukoy sa lumang tipan dahil ang bagong tipan po ay hindi pa umiiral. Kagaya na lang po ng madalas nilang gamitin ang 2 Timothy 3:16 na ang lahat ng kasulatan ay ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos. Do you think ito po ay tumutukoy sa buong aklat ng Biblia, ang Old Testament at ang New Testament? Hindi po. Dahil noong isinulat po ito ni San Pablo, ay lumang tipan pa lang ang umiiral o ang Old Testament pa lang. Wala pa tayong New Testament. Finally, ang Biblia po ay isang mahirap unawain na aklat. Kung ang batayan mo lamang ay ang iyong sariling interpretasyon. Kailangan mayroong isang makapangyarihang interpretasyon. Or there should be an authority that will decide the exact interpretation. Dahil kung wala, ang sarili mo lang interpretasyon, ay bubuo lamang ito ng panibagong relihiyon. Kagaya na lang po ng nangyayari dito sa Pilipinas. At ang authority na ito ay walang iba kundi ang Church Magisterium or ang authority na ibinigay ni Jesus sa kanyang simbahan na itinayo. Nais po ni Jesus na ang kanyang mga tao ay maging isa. Ngunit ang bunga naman po ng sola scriptura ay hindi pagkakaisa, kundi pagkakawatak-watak. Kaya dumami po ang relihiyong Kristiyano. Kagaya na lang po ng nangyari sa Reformasyon. Mas kilala natin na si Martin Luther na humiwalay para magsimula ng isang simbahan batay sa kanyang pagkakaunawa sa Biblia lamang. Now kung ang iba naman ay hindi sumasang-ayon sa kanya, magsisimula na naman ito ng mga bagong sarili nilang simbahan. Na kung titingnan po natin, may libo-libong iba't ibang simbahan sa buong mundo
na lahat sila ay nag-aangkin na sila ang tunay na simbahan at sumusunod sa turo sa Biblia. Yan po ang epekto ng Sola Scriptura. Tandaan po natin, ang Biblia ay isang aklat katoliko. Ayaw ng iba sa simbahan katolika at ayaw nila itong sundin, pero sinusunod naman nila ang Biblia na aklat ng simbahan. Gaya ng pagsasama-sama ng pananampalataya at katwiran, ang banal na kasulatan at tradisyon ay magkasama rin. Gayon din naman, sinusuportahan po ng kasulatan ang simbahan at sinusuportahan naman ng simbahan ang kasulatan. Hindi po yan pwedeng maghiwalay. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, sinasabi po ni San Pablo, "Kaya't mga kapatid, manindigan kayong matatag at panghawakan ang mga tradisyon na itinuro namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng bibig o sa pamamagitan ng sulat." Narito po siya ay nagbanggit ng banal na kasulatan at tradisyon na ganap na katoliko. Dahil kung tutuusin, ang protestanteng relihiyon ay banal na kasulatan lamang dahil Sola Scriptura, walang tradisyon. Kaya masasabi po nating wala talagang kaugnayan sa ating Panginoon. Sa John chapter 6 verse 53-54, maririnig natin si Jesus na nagsalita tungkol sa Catholic Eucharist. Totoong sinasabi niya, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyo. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at ibabangon ko siya sa huling araw." Sinusunod daw nila ang Biblia. Ngunit marami po sa mga sekta na ito ay walang Eucharistia. Only the Catholic Church. Sa John chapter 20 verse 22-23, pagkatapos mamatay si Jesus sa krus, bumalik siya sa mga apostol at itinatag ang sakramento ng kumpisal. Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na hiningahan niya sila at sinabi sa kanila na tanggapin ang banal na espiritu. Kung patawarin ninyo ang mga kasalanan ng sinuman, ay pinapatawad sila. Kung pinapanatili ninyo ang mga kasalanan ng sinuman, ay mananatili sila. At dagdag pa sa James chapter 5 verse 16, pababasa natin na aminin ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ang isa't isa upang kayo ay gumaling. Sinusunod nila ang Biblia, ngunit wala pa rin silang sakramento ng kumpisal, na lahat naman ito ay mababasa rin sa Biblia. At only in the Catholic Church ang nagsasagawa nito. Kaya ang katuroan po ng simbahan ay sinusuportahan ng Biblia. Ngunit ang mga kapatid po nating protestante ay ginagamit naman ang Biblia laban sa simbahan. Ang Biblia po ay isang katolikong aklat. Ang kasulatan at ang simbahan ay hindi po sumasalungat. Hindi nga lang natin lubos isipin na ang mga kapatid natin ng protestante ay may iba't ibang version ng Bible na ginagamit naman nila laban sa atin. Magaling lang naman po sila mag-memorize ng mga talata, ngunit ang paggamit ng mga talatang ito ay out of context. O tinatawag nating eisegesis. Hindi naman yun ang pinakakahulugan ng talatang binasa. Halimbawa na lang po na ginagamit ng mga kapatid natin protestante, ang 2 Timothy 3:16 na nagsasabing ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang para sa pagtuturo, para sa pagsasaway, para sa pagtutuwid, at para sa pagsasanay sa katwiran. Amen to that. So masang-ayon kami doon ng buong buo. Ang banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos at ito po ay kapakipakinabang para sa pagtuturo at pagtutuwid. Ngunit, hindi nito sinabi na ang kasulatan lamang ang dapat gamitin para sa pagtuturo at pagtutuwid. Kaya sa verse na ito po ay walang salitang Sola Scriptura o Bible alone lamang. Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan in 1 Timothy chapter 3 verse 15 na ang simbahan ang haligi at pundasyon ng katotohanan at ang katotohanan mismo. Hindi lang sa Biblia makikita ang katotohanan, ngunit ito ay makikita rin sa tunay na simbahan, ang iglesia na kanyang itinayo. Ang simbahan ang haligi at pundasyon ng katotohanan dahil mayroon siyang otoridad mula kay Jesucristo na founder nito. Si Jesucristo ang nagtatag ng kanyang simbahan. Kung gusto mong mas makilala si Jesus, kailangan mong magbasa ng Biblia, lalo na ang bagong tipan na may gabay ng kanyang simbahan. Sinasabi sa atin ni St. Jerome na ignorance of Scripture is ignorance of Christ. Ang kamangmangan sa banal na kasulatan ay kamangmangan kay Kristo. Kaya bilang mga Katoliko, dapat lalo na tayong magbasa ng Biblia.
Dapat rin natin matutunang kilalanin ang mga paraan ni Jesucristo. Dapat nating matutunang kilalanin ang tinig ni Jesucristo. Ang Biblia ay hindi isang patay na titik. Ito ay buhay na salita ng Diyos. Sa banal na kasulatan, hindi lang natin binabasa ang mga salita ni Jesucristo. Si Jesucristo ay nagsasalita sa atin ngayon. Kaya mga ka-curious, hinihikayat ko po kayong basahin ang Biblia ng may panalangin at ng may gabay ng ating simbahan upang lubos po nating maunawaan kung ano po ang katotohanan. Ayan mga ka-curious, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating munting channel. Sana po nakapag-inspire po ito sa inyo na magbasa ng Biblia, alamin ang katotohanan at sundin ng buong puso ang simbahan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. At maraming salamat po sa mga kapatid natin na walang sawang nagbibigay ng kanilang mga panalangin upang may pagpatuloy po natin ang gawain natin ito. And of course, sa mga nagsasend po ng kanilang mga stars at mga tulong through GCash, ay ibabahagi rin po natin ito sa mga kapatid natin na nangangailangan. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta. At sa mga kapatid po natin na bago lamang po sa ating munting channel, please don't forget to follow and subscribe ang munting channel na ito upang manatili po kayong updated sa mga bagong uploads po natin. Please don't forget to share sa mga kakilala ninyo. Dahil ang nais na po natin dito ay maihatid kung ano ang katotohanan. Ang katotohanan patungkol sa ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang iglesia na itinatag ng Iglesia Katolika. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.